Noong July 15, inanunsyo ni Ivana Alawi ang isa sa pinakamalaking giveaway na ginawa ng isang Filipino content creator. Bumili siya ng 100 iPhone 17 na nagkakahalaga ng mahigit 4.2 million at sinabi niyang ipamimigay ito sa kanyang mga supporters bilang pasasalamat. Milyon-milyon ang views, reaction at comment ng post sa loob lamang ng ilang araw. Pero habang marami ang natuwa, marami ring nagsimulang magtanong. Hindi dahil sa iPhone, kundi dahil sa mechanics. Napansin ng mga netizen na isa sa requirements para makasali ay ang pag-follow sa Facebook page ng isang online gambling platform na iniindorso ni Ivana. Dahil dito, mabilis na kumalat ang mga kritisismo sa social media. Maraming nagsabi na ang giveaway ay maaaring makahikayat ng mas maraming tao na mapunta sa online gambling platform. Ayon sa mga kritiko, napakalaki ng impluwensya ni Ivana. Kaya anumang iniindorso niya ay madaling sundan ng milyong-milyong followers. Dahil dito, nagkaroon ng usapin kung tama bang gamitin ang napakalaking giveaway upang mapalawak ang audience ng isang gambling platform. May mga content creators at advocacy group na nagsabing dapat maging mas maingat ang mga influencer sa mga endorsement na may kaugnayan sa online gambling platform dahil maaaring maapektuhan ang mga kabataan at iba pang vulnerable na audience. Sa kabilang banda, marami rin ang nagtanggol kay Ivana. Ayon sa kanyang supporters, legal ang endorsement, legal ang giveaway, at wala namang pinipilit na magsugal ang sinuman. Para sa kanila, simpleng marketing lamang ito at choice pa rin ng bawat tao na sasali o hindi. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May nagsasabing isa lamang itong malaking promotional campaign, may nagsasabing isa itong halimbawa kung paano ginagamit ang impluwensya ng malalaking creators sa pagpropromote ng online gambling. At mayroon din mga naniniwalang hindi giveaway ang problema kundi ang paraan kung paano ito isinasagawa. Ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ba ninyo, normal lang ba ito bilang isang business promotion o dapat bang iwasan ng malalaking influencer ang ganitong klaseng endorsement dahil sa impluensya nila sa publiko? I-comment ang inyong opinion pero panatilihin nating maayos at may respeto ang diskusyon.